Nako, planting of evidence daw at di umano ay nag-saving ng recovered na mga items kagaya ng pera. Halika, pakuhanan natin ng aral ang insidente na to kasi it may apply in the situation of the armed forces. Kapag nagsagawa tayo ng mga tungkulin, whether support to law enforcement operations o kaya mga combat operations, ay nalalagay tayo sa almost similar na mga situation. At kuhana natin ng insights, ano pala dapat ginagawa pag sa ganon. And i-emphasize ko na yung mga sangkot dito, yung mga inimbestigahan ng mga pulis ay considered as innocent unless proven in a court of law. Yung congressional hearing ay parang fact-finding din yan, pero hindi yan korte na mag-decide sinong may kasalanan, sinong hindi, no? Mag-decide sino yung convicted sa isang krimen. So, paraging klaro tayo doon. So, bigyan lang natin ng insights at kuhanan natin ng aral ang insidente. Ika, panoorin natin. Budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. Diyan sa amount na yan, hindi lang 27 million. Ayan lang po yung nabilang ko po nung binuksan ko yung Paki-zoom out ulit. Paki-zoom out ulit yung pera. So, ito ay raid laban sa mga Chinese nationals for an alleged crime. At nung ni-raid nila, di umano ay 600 million yung pera at meron tong pinakita ng mga withdrawal slips at ang inaipresenta ay 27 million na lang. At sinasabi rin na merong mga barel na nakuha doon sa naturang bahay at yun ang ginamit na ebidensya na mayroon nga silang kriminalidad na ginagawa itong mga suspects na ito. At salamat dito sa content ni Bagong Pilipinas. Actually, galing din ito sa published contents ng Congress tungkol sa hearing on public safety. Panoorin natin. May nag-provide sa akin yung withdrawal nung kuha na yun. And it would amount to 64 plus million. Pumasok na sila dito, lahat ng operatiba dito sa kwartong to, sa pamumuno ni Major Quijana and Magsano and Colonel Guevara. In accordance to what I read sa report, these are all money and those in the black are also black, are also money. Kung kulay peach po yung dala ko nung sa hotel. Bakit na sa kanila? Kung inuwi mo sa bahay mo. Sa hotel po, dinala ko. Hindi, kanina sinabi mo, na nasa DSOU na inuwi mo eh. Hindi ko lang po ma-recall yung ano. Sinabi mo, di ba? Nalagay ko lang po sa kotse ko. Nalagay mo sa kotse mo. Pero hindi ko ma-recall kung binitbit ko siya. Sa kanila ngayon. Ikaw nakadiscover ng 27 million. Opo, Your Honor. 27 million. Saan kwarto mo na-discover? Doon din sa room kung saan yung mga bot na nakalocate. Sa may CR po nung kwarto na yun, Your Honor. So you're trying to tell me na yung unang nag-search na lugar, hindi nila ginawa yung trabaho nila dahil hindi nakita yon? Hindi ko po masasabing ganun, Your Honor. Hindi nga, yun ang ibig mong sabihin eh. May nauna na nag-search doon, nakita yung 4.6 million, nakuha yung 2 baril, pero may naiwan na 27 million na ikaw ang nakakita at nagbilang. Tama? May sinabi po nung papaalis na po kasi kami, Your Honor, sinabi po sa akin ni Linsing Jean na merong pera doon sa may CR. Wherein yung CR po na yun, Your Honor. Sino sinabi yan? Ikaw? Opo. Wala man, did the searching officers not know of this? Walang nakakalam sa mga opisyales na mayroong 27 million na nakatago pa? Matindi magtanong si Congressman Ako. Talagang investigador. Dati po siyang police officer. And sa Criminal Investigation Service siya dati. Kaya piyasa rin siya paano tanungin, paano maghalukay ng mga impormasyon. Pero again, ulitin ko yung mga sangkot dito
ay considered as innocent dahil korte lamang ang makapagsabi kung talagang sila ay may kasalanan, may krimen na nagawa base sa tinatawag na due process of law. Nung pagsabi po sa akin nung Chinese, Your Honor, sinabi ko po agad kay Lieutenant Colonel Guevara, and then in-advise niya po na puntahan ko, i-check ko, then secure na po. Para kung ano, at paalis na, daling ko na rin po sa DSOE po. Sige, so 27 million. Opo. Yun ang inireport mo. Opo. Yun. Tama? And then, ano yung pera na ibinaba nyo at dinala sa hotel? Ano, Your Honor, yung pera po, Anong Nandun pera na- yun? Yung 4.6 or yung 27? wala po kami pera dinala po sa hotel, Your Honor. Eh, dun sa investigation report ng NCRPO, meron eh. Alagay nga dito eh. Ano ng hotel yun? Espasyo. Espasyo? Tagig to, Espasyo, NCRPO, di ba? Espasyo is in Tagig, ano? Actually, Mr. Vice Chairman, we can summon the, Espasyo Hotel to find out yung time and place, time and, date kung kailan niya pumasok to. Sige, go ahead. Annalyn? Pwede mo na ipakita yun? Sinong kasama mo nung in-inventory mo yung pera? Nung time na in-inventory po, ako po, si Sir Quijana, si Staff Sergeant Lesder, tapos si Ruiz, tapos yung media po. Can you speak louder, no? Kasi hindi namin nadinig. Pakiulit mo yung sinabi mo. Sorry po. Ang kasama ko po nung time na yon, dun sa office po nung in-inventory is ako, si Major Quijana, si Ruiz. Team, di ba? Ikaw yan. Apo, ako po yan. Apo, yung tumutulong po sa akin. Malaking tulong talaga pag may CCTV. No? Pag may mga CCTV test sa bahay, malaking tulong. May pang-counter tayo just in case magkakasuhan tungkol sa tunay na kaganapan sa isang insidente na kagaya nito. May nag-serve ng warrant sa ating bahay. Ano po? Hindi ko po masyado marinig kanina. Apo, ako po yun. Ayun. Yes. Yung isa naman, hindi naman kompleto yung uniforme yata, if I am seeing it right. Actually, para Si siyang... Derder. Oh, naka-short siya, naka-short. Oo. Oh. Tama? Apo. A while ago, sinagot mo kanina, 1,000 peso bills. Yung kwan. Yung pera, di ba? Hindi, sabi ko po kanina, yun, hindi ko po ma-recall yung mga ano po. Basta ang naalala ko po is mga naka-bundle po siya na estimated na 500. Nandiyan ka nga. Litrato mo ngayon na doon. Mukha mo nga eh. Opo. Tapos Ako nga po ngayon, yan. hindi mo alam. Hindi alam po na ano, Your Honor. Kitang-kita mo, ikaw nag-inventory, hindi mo alam. Alam ko po, Your Honor. Na ano. Ano? Anong denomination yung nakita mo? May 1,000 nga po, tsaka may mga 500 din po. Asan ang 500 yan sa kulay na yan? Sige, pakita mo sa akin. Hindi, yung ano po pala yung, ang tawag doon? Yung pong kwan, nag-base po doon sa packaging tape po, Your Honor. Oh, Kulay blue yung nasa packing tape also. Ay, kikita namin dito, mas malapit. Lahat yan, kulay almost blue lahat. Walang ano dyan, walang kulay 500 dyan. Wala nga. Pag kulay blue, 1,000. Pag kulay yellowish, yun, dilawan. 500 yun. Apo. O yun, wala. Oh. Wala po. And I believe, dyan sa amount na yan, hindi lang 27 million. Ayan lang po yung nabilang ko po nung binuksan ko. Paki-zoom out ulit. Paki-zoom out ulit yung pera. Para makita natin kung halos ilang bundles yan.
Mga Ilang milyonaryo. patong yan? Kabisado ng mga milyonaryo kung ganyang karaming bundle. Ilang milyon yan? 3 patong ba yan? 2? 3 po. 3 patong. Opo. Oh. 1, 2, 3. Oh. Hindi yan 27 million. Kung tatanungin nyo dyan, more than 50 yan. Baka 60 million pa yan. Isa-isayin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Or times mo 2. Basta yan naman po na-witness naman po nung ano yan, na binilang ko po mismo sa harapan po nung media po yan, na nag-base na lang po ako dun sa per bundle po niyan. Dun yun lang po ang pinaka nagawa ko na lang po, and then saka ko pinackaging tape para mas madali na po namin ma-inventory. NCRPO, meron din ba kayong na-recover na withdrawal slip sa Okada Hotel ng subject matter of the search? None, Your Honor. Meron ako. May nag-provide sa akin yung withdrawal nung kuha na yun. And it would amount to 64 plus million. No. Are you saying, Congressman Acop, that the withdrawal from the Soler Hotel, No, Okada. Okada, Oh, 64 million no. was withdrawn? Yes, withdrawn. Huh? Oh, Can you have the bravery to give it to the chairman for me to Mababurn find out na out? yung aking bubuwit eh. Ah, Ipapakita ko sa iyo yung mga resibo. They're all in Chinese characters. Yung amount lang hindi. Kaya hindi ako mabobola ng mga ito eh dahil yeah. alam ko yung nangyayari sa loob eh. Okay, go ahead. Sige, go ahead. Nandito yung receipt. At saka yung kwan. Yung mama nag-withdraw nung July, August, September. Two times in September. September 11 and 15. July 16 and August 19. If my story is right, dito sa kwan nakita nung driver na nag-withdraw ng pera eh. Driver bodyguard. So alam niya na maraming pera yung kanyang boss. At yun na itinip sa inyo. Gumawa kayo ng paraan na paano nyo marirate yung lugar. Illegal possession of firearm lang ang pupwede. Huwag nyo nang sabihin sa akin yan dahil galing ako sa CIS. Alam ko na yung mga istoryang ganyan. Dalawang senaryo na andito sa atin. Pasensya na kayo, hindi ako marunong nito. Okay. Dalawang senaryo nandito. Sa kaliwa, yun yung nawawalang 27 minutes na kung saan doon pinatay ang body-worn camera. At pumasok yung tunay na nangyari sitwasyon sa loob ng Unit 1811. Sa Unit 1811, nung pumasok yung 13 personalidad from the operation, dito inayos nyo pa. Lahat inayos ninyo. As a matter of fact, I can show the video exactly what transpired. Ito ang nag-transpired noong pinatay na ang body-worn camera. Share mo to. Okay. So we'll be showing in dalawa. BWC, from the moment na binuksan ni Patrolman Acosta, mamaya we'll be asking Acosta, from the moment na binuksan niya yon, hanggang makarating sila doon sa Unit 11, na kung saan dumiretso na sila hanggang sa loob, and then nakat yung BWC, and then the CCTV, siya ang sumunod. So we will be trying to find out,
kung anong ginawa nila in relation sa sinasabi nila, nakiklaim nila ngayon that pumasok muna sila bago binasahan. Okay, so ngayon, pakikita natin sa members of this committee what really happened. Meron talagang foul doon kasi ang body worn camera ay pinapagamit for the purpose na ma-document yung operations para may transparency. Makikita natin yan sa mga US police na tipong mamalasin ka kung hindi mo suot yung camera. Importante yon. And from the perspective ng mga operators, PNP, magagamit nila yon to counter any allegations against them. Pero pinatay ang camera. Yun yung naging issue dito. Bakit pinatay ang camera? And according doon sa isang yung babaeng police, female policeman, ay inutusan siya, di umano. Allegedly inutusan siya ng kanyang boss na patayin yung camera. Yun ay yung kanyang allegation. Mahirap talaga trabaho ng police, no? Police, tagapagpatupad ng batas, law enforcers. So we are expected, being part of the state forces, we will abide doon sa rule of law. Kung ano ang mga pamantayan, mga rules of engagement, mga provisions ng batas, mga operating procedures sa law enforcement, dapat susundin mo. Iyon yung hinahanap dito sa investigation na ito. And hopefully, dahil paulit-ulit ito, ay magkakaroon talaga ng mga batas na maipasa to strengthen doon sa pananagutan, accountability ng mga operators kung sila ay may shortcut o kaya kung sila ay mayroong ginagawang kabalastugan. Ulitin ko, hindi natin hinuhusgahan yung mga involved dito. So 12:30, pumasok yung mga grupo. Yun. And this what happened inside. Sa 27 minutes na nawawala dahil pinatigil ang BWC, nakita natin kung sino. Ayan, si Magsalos. Ayan, si Corpus. Ayan, si Democrito. Ayan, si Libara. Ayan, si Quijana. Ayan, si Pat Acosta. Andyan si Pio Ginto. Sa loob kayo lahat na supposedly dapat binabasahan niyo muna. Ang ginawa niyo, nagpaikot-ikot na kayo sa lahat. Mr. Chair, Nakapatay yung body worn camera pero meron palang CCTV doon sa loob. Ito yung naging reference ng investigasyon sa Congress. baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. The way they operated, hindi sila naghahanap ng mga armas, kundi yung bag, yung pera. That's what it is. Plain and simple, Mr. Chairman. I must agree, Congressman Tulfo. And as a matter of fact, dito natin patutunayan that ang sinasabi nila ngayon, sinesecure nila ang perimeter. And that's the reason why si Major Magsalos, ang sinasabi nila, nandito na sila sa loob, samantalang ang kanilang trabaho ay mag-secure lang ng perimeter. But they roam around. They roam around sa lahat. Pasok sa kwarto, pasok sa CR. Alam mo kapag makikita niyo yung tinatawag na search warrant, very specific alin ang pwede mong i-search. Kung ano yung in-applyan mo, ano yung specific na lugar sa isang bahay, doon ka mag-search. Search warrant.
So hindi pwedeng halukain mo lahat kasi ma-violate mo yung karapatan ng may-ari ng bahay. And as a matter of fact, this is the best direction that I ever seen in my entire life. Being a former movie actor, ito na ang pinaka-worst na direction na nakita ko. Even the blocking, even the directing, hindi kayo papasa. Nag-ano ka dito eh. Di ba, Ara? Nag-Back to the Future ka. Nag-Michael J. Fox ka. Pagkatapos niyong pumasok sa loob, lumabas ka. Eto, binuksan niyo na yung BWC. Dito, binasahan mo na sila nung 12:59. 12:59, naayos nyo na sa lahat, lumabas ka, at binasahan mo nila ng kanilang search warrant. After na maayos nyo na sa loob. So ang question dito is regularity. Tama lang ba yon na pinatay ang kamera, biglang nawala? And then may questionable na mga actions na allegedly may inayos sa loob. Ano man yung inayos sa loob? And then nagbinasahan na. No? Tama ba yon na may ayusin ko muna sa loob, halukay ka muna bago mo basahan? O pagdating mo doon sa pag makaharap mo na yung mga tao na suspect, basahan mo na kaagad ng Miranda rights. yun. At regularity sa law enforcement. Hindi ako pulis pero medyo meron man tayong briefing tungkol sa mga ganito. Hindi kayo papasa sa amin eh. Kita mo, ang blocking mo nandun ka sa loob. Habang pinoproteksyon mo yung kwarto. Habang nagbabasa ng karapatan. Miranda rights. You have the right to remain silent. Now, You can call a lawyer. sinabi ninyo, paano nga? Lucky enough that these people, with the guidance of General Latates, nahawakan nila ang CCTV. Otherwise, makakalusot kayo. Pero this time, hindi kayo makakalusot. Another na pag-isipan natin dito ito ay hindi tolerated ng PNP leadership and sa NCRPO pa lang hindi sila makakalusot kay General Nartates. So siya mismo ang nanguna sa pagpaimbestiga dito, ngunit umabot nga lang ito dito sa Kongreso kasi maraming nagrereklamo. And yung kanilang ipinagtatanggol dito ay ang karapatan ng mga suspect. Actually, they are Chinese nationals. Ang pinag-usapan dito ay karapatang pangtao. Regardless kung Chinese sila, may hidwaan ang China at Pilipinas, pero karapatang pangtao ang pinag-usapan, kaya umabot dito sa Committee on Public Safety. Lahat kayo nagsinungaling. Lahat kayo artista, lahat kayo direktor. Inayos nyo ang loob ng 27 minutes and then you went out, Gibara, lumabas ka upang gawing tama. Binuksan nyo na uli ang BWC. At sa the BWC, okay, nalilabas nyo, yan na ang ginampanan ninyo. Maayos na lahat. Bad production. Bad direction. Lieutenant Colonel Guevara, inamin mo doon sa inyong pre-investigation meeting with General Nartates that you have gotten 31 million plus 4.6 billion. Nasa video yan. Nandito sa video. Pwede namin pakita. At sinabi mo na meron kang binigyan ng 500,000. Sino ang binigyan mo ng 500,000? I cannot recall, Mr. Chair. Alam mo, Gibara, this is your chance to retrieve yourself. Yes, Mr. Chair. This is your chance to be honest with yourself, with your family. Yes, Mr. Chair. Aminin mo na sa sarili mo dahil lalo kayong malulubog.
Sino binigyan mo ng 500,000 in accordance with your pre-investigative, pre-investigation, meeting with General Natates? If I may recall, Mr. Chair, I mentioned in that conversation with the good regional director is, if I may recall, I mentioned there Major Magsalos, Mr. Chair. So, binigyan mo si Magsalos ng 500,000. Bakit mo siya binigyan ng 500,000? Share? I cannot recall, Mr. Chair, na doon sa video, Mr. Chair. Hindi, bakit mo siya binigyan? Kayo nag-operate eh. Alam mo, binigyan mo siya ng 500,000 eh. Ikaw ba nagbigay o si Kiana? Wala pa akong binigay, Mr. Chair. But, Sino nagbigay ng 500,000? Ikaw nagsabi na bigyan ng 500,000 si Magsalos. Magsalos, tumanggap ka lang ng 500,000? Good afternoon, Mr. Chair. I did not receive any money, Mr. Chair. Sa sinabi mo, Gibara, huwag na kayo mag-consult sa lawyer ninyo. Buko na kayo eh. Ang sinabi mo nagbigay ng 500,000 ay si Major Quijana. Major Quijana, yung sinabi mo ba dito, totoo o hindi? Gibara? Mr. Chair, during the time, I assume that it was only a private conversation with the regional director. But when I arrived, Mr. Chair, I wasn't aware that I was being recorded in a video without the. Alam mo, Gibara, nakita na natin yung nangyari Yes, ng sir. 27 minutes. So, private conversation, akala niya, ibig sabihin, naka-record, hindi niya alam. Nagsabi siya ng totoo ngayon. Ganun pala yun. Yes, Alam Mr. nyo na mali ang ginawa ninyo eh. Alam nyo na kinalikot nyo na lahat to eh. Di ba? Makikita ko yung pera ngayon, yung video, na kung saan itinago pa. Alam mo yung mga lessons na makukuha natin dito? Una, may tinatawag na mission planning para sa PNP. Pag magsagawa ka ng mission, meron kayong plano, paano i-execute ang mga bagay-bagay. Ngayon, kapag mag-mission brief, na ito yung tasking ng bawat tao, pag sa palagay mo mayroong kautusan na illegal o kaya ikakamamatay mo, ay pwede mong i-question yon. Ulitin ko, kapag ikakamamatay mo, kunwari, i-occupy mo to nga to, tapos ikakamatay mo ng buong platoon yon, pwede mong i-question at mag-offer ka ng solution, mag-offer ka ng alternative, another course of action. Kung illegal ang kautusan, pwede mong sabihin, Sir, I could not follow an illegal order because that is not according to the law na sinusunod natin dapat. Yan ha. So, sa mission planning, pag may pinapagawa na illegal, kahit na anong ranggo yung nasa taas natin, kung sa palagay natin ay mabali ang ating values, makapag-violate ng batas, pwede tayong magsabi, I could not follow such order. Yan. Sunod, yung tiwala ng tambayan ay makukuha natin kung consistent ang pagsagawa natin ng ating mga tungkulin ng buong katapatan. Hindi dapat questionable and hindi yung matatakot sila pag present tayo or visible tayo sa kanilang area dahil alam nila na ang mga uniform servicemen ay gumagawa lamang ng tama. Kaya importante sa atin na nakasuot ng uniforme na pag magsagawa ng mission, hindi pa rin mawawala yung mindset na we are doing it to serve the people, to protect the people. Okay? So, para sa akin, dapat bigyang diin yung dalawang bagay na yun pag magsagawa ng mga mission, kahit mga terorista yung target, kriminal, ay meron pa rin ating pagpahalaga sa tinatawag na to serve the people and to protect the people. Yan, hindi dapat mawawala yun. And pangatlo, hindi natin pagkakitaan ng mga misyon, no? Yung concept ng savings, mag-savings, mag-uwi ng mga bagay na hindi naman sa'yo. Maaring kunwari meron kayong objective, isang community o mga bahayan, tapos may mga ari-arian doon. Walang kinalaman yung mga ari-arian, kambing, manok, itlog, pera, gamit, TV, na kung may teroristang andon, ngayon, walisin mo lahat ng mga kagamitan doon. Pag nanakaw yun, looting tawag doon. No? Looting. And in this case, the uniformed servicemen, the PNP, yung mga tao na to ay inapasahan na parang looting din. No? Kung sa military ay looting.
nanguha ng bagay na hindi sa kanila. And it's not the first time, kaya medyo nababahala, kaya umabot sa Kongreso. And ang purpose nito ay magkaroon ng legislation na siguro, for example, maging malaki ang kaparusahan. No? Hindi lang tanggal serbisyo, kundi talagang kulong. Halimbawa, maging 10 years, 20 years, makulong ka kapag ikaw ay mapatunayan na gumawa ng kahalintulad na kasalanan, no? Para mawala natin yung tinatawag na culture of impunity, yung aligasyon na culture of impunity, para hindi na tayo sumusunod sa batas. Lord jungle tayo, no? And again, bago ko tatapusin ang video, pagkukuhanan lang natin ito ng aral dahil gusto natin ang mga pwersa ng Estado, AFP, PNP at iba pang mga uniformed servicemen ay manatili na pagkakatiwalaan ng taong bayan na ating pinagsisilbihan. And yung mga gaya nito, hindi natin maiwasan magkakaso, ay experience, nagkaroon ako ng service-related na offense. Meron akong kaso, pinagbintangan ako ng murder, massacre, ngunit I was able to defend it simply because I ensured na documented ang aking operations. Meron akong drone video, meron akong camera, no? Meron din akong camera, meron akong combat camera team to show na merong regularity doon sa aming operations, and meron kaming transparency at sumusunod kami sa provisions ng international humanitarian law at yung human rights law. Importante yon para sa lahat, AFP or PNP. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating content ngayon umaga.